kakasuhan sa ombudsman. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Ayon sa Pangulo, umabot ng halos 12 billion pesos kasama ang air assets ni Ko na halos 4 billion pesos ang nakuha ng Anti-Money Laundering Council mula sa 2 bagong freeze orders sa mga ari-arian ng mga dawit sa flood control scandal. Nakuha na rin ang libo-libong bank accounts, sasakyan, properties, insurance policies at e-wallet accounts na na-freeze. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Init pa, unahin na natin ang pagsagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa iba't ibang issue ng bayan. Magandang gabi po, Yusek Castro. Yes, good evening niya at sa lahat ng nanonood ng Arangkada. Good evening po. Attorney Claire, unahin ko na po. Siyempre, ito nga sa Senado nag-play si Senator Robin Padilla ng isang video recording na tila tap na conversation na ibinibintang niya na kayo po. So for the record at diretsahang tanong po, kayo po ba yun? Unang-una, nadinig na po siguro ng marami dahil dinala niya sa Senado itong video clip, rather audio clip na hindi alam ni Senator Robin ang kanyang source. Mismo siya ay hindi niya rin alam kung sino yung mga nagsasalita sa nasabing audio clip. Unang-una, sabi nga natin kanina sa press briefing, for his satisfaction, hindi po ako yon. Unang-una sa boses pa lang. Buti na nga lang yata hindi ginamitan ng AI. But still, matapang po tayong haharapin ito at sasabihin ni Senator Robin at sa lahat ng ating kababayan na hindi po tayo ang nasa audio clip. Sa totoo lamang po, ito'y nadinig na ng marami before pa at ibang muka ang nandiyan sa audio clip na yan. So, nagkataka nga tayo bakit ito pa ay dinala pa ni Senator Robin Padilla sa Senado nang mukhang hindi niya alam kung ano yung source or sino ang source. So, ngayon nga ay may panukala si Senator Robin para sa anti-troll farm bill. So, mas maganda po talaga at marami pong may gusto niyan kung ang troll farm na yan ay fake news ang nilalabas o misinformation. So, tama po tayo lahat dito para ito ay maipasa dahil mas maganda po talaga to. Pero sana, since yan po ang kanyang pinapanukalang batas, sana siya po yung maging modelo. Siya unang maging modelo na sana huwag magpagamit o huwag mabiktima ng mga troll farm na ang nilalabas ay fake news. Opo, so sabi nyo nga, isang hindi otorisadong recording ang ipinlay sa Senado. Ano po sa tingin ninyo ang naging motibo ni Senator Robin dito, considering nga, sabi nyo nga, siya nga nagsusulag ng mga anti-troll farms, etc. Ito nga, pinlay niya sa Senado at bilang abogado po, ano po yung mga maaaring paglabag ni Senator Robin sa pag-play po ng ganitong hindi authorized na video? Magpapakita lamang ito na ayokong sabihin irresponsibilidad. Ito'y kumbaga irresponsibleng aksyon, pero kung good faith naman yung gusto niya malaman, but you can show good faith by vetting this audio clip or video clip na isang ipipresent sa Senado pa. Kaya yung ibang mga mainstream, sinabi nila na hindi nila ito pinilay dahil yung mga hindi nila alam yung source ng ano na to, ng video recording po. Recording na to, ay baka maging legitimate pa dahil sa dahil sa inilabas sa Senado pa. Sana maging responsable lang tayo kung ano man ilalabas ng mga ebidensya, lalong-lalo na sa Senado, ay yung kumbaga certified correct, authentic, para hindi naman na mapahiran yung mga taong inosente sa mga maling akusasyon. Yusek, si Christian Bascones po. Unang-una, Yusek, si Pangulong Marcos Jr. Then si First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos si Congressman Sandro Marcos naman. Ngayon naman po ikaw, may nakikita po ba kayo, Yusek, na pattern dito sa mga ginagawa ng oposisyon? Kita-kita naman po, ano ba yung dahilan dito? Ano ba yung motibo nila? Desperate moves nga sabi nga natin.
para makapanira dahil wala silang nakikitang maaaring ipanira sa Pangulo, kay First Lady, sa pamilya Marcos, kung ano-ano ang gagawin nilang kwento. At may mga ibang kababayan kasi tayo na bigla na lang maniniwala kahit wala mga ebidensya. So, kita natin, ano ba yung gusto nila? Pababain, pabaksakin ang gobyerno at mawala ang Pangulo sa pwesto? Yun lang naman ang kanilang motibo. Kitang-kita naman. Mhm. And Yusek, maiba tayo. Sabi ng Pangulo ay nagtangka nga ang kampo ni Zaldico na blackmail at dyan sa palasyo. No? May ibang hakbang pa ba na gagawin ang inyong opisina o ng Malacanang tungkol po dito sa pamba-blackmail na ito? Mas lalo pa itingin ang pag-iimbestiga dito at kahit ano pa pong pagpang-blackmail, ang sino mang gagawa at ano mang gagawin ng mga maaaring sangkot dito, hindi po matitinag ang gobyerno, hindi po matitinag ang Pangulo para mapanagot ang lahat ng sangkot. At makikita naman po siguro talaga bakit nga ba pa isa-isa ang mga paglabas ng video at paunti-unti ang dinadamay. Samantalang kung totoo ang sinasabi nila at sa video na yan, dapat unang baksak pa lang. Hindi na mako-question yung credibilidad at hindi mako-question yung consistency ng kanyang mga sinasabi. The problem is, the more na binabanggit natin yung inconsistencies ng bawat video, sa susunod na video, gagamutin nila, aayusin nila, gagawa na naman sila ng panibagong kwento. So, sabi nga natin, bago sumagot dapat ang palasyo dyan. Dapat isang buong kwento dahil kapag sumagot tayo at nakita natin yung inconsistency, babaguhin nila sa susunod na episode nila. Yusek, sabi niyo po kanina sa press conference sa Palasyo, may mga pagbabago base sa mga anong kaganapan sa labas, anong sinasabi ng netizens, yung mga video inilalabas ni Zaldico. May update na po ba kayo sa pagpapauwi kay Zaldico kung saan man po siya ngayon, Yusek Claire? Sa ngayon po, ibibigay na lamang po ng DILG at ng DFA kung ano po ang pinaka-update po dito. Mhm. At eto nga po ang ingay kaugnay dito sa flood control ay nakikita natin na parang ibinabalik ng oposisyon sa Pangulo. Ano po ang magiging hakbang nyo sa mga ganitong klase ng akusasyon at bakit po sa tingin nyo ay ganito ang nangyayari ngayon? Alam natin na maraming masasangkot. Alam natin na maraming ghost projects noong pang 2020. So alam nila na matatamaan sila. Kaya ang gagawin nila ay gagawa ng kwento para sa Pangulo. Ito, maiba to. Pero tandaan natin, ang Pangulo ang nagpa-umpisa nito. Kung ikaw ba na alam mo na meron kang mali o meron kang ginawang mali, bubuksan mo pa ba ang issue na to? Hindi. Ikaw mismo matatakot at ikaw mismo mapapasok. So dito, matapang ang Pangulo hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga. So kahit anong gawin nilang kwento na walang kwenta at walang basihan, hindi po matitinag ang Pangulo at ang administrasyon na to para mapanagot ang lahat ng sangkot. Yusek Claire, panghuling tanong po, kung lahat ng mga nangyayari ngayon ay puro pambabato at pambabatiko sa Pangulo, ano rin po kaya ang nangyari sa investigasyon kay Vice President Sara Duterte na tila biglang natahimik, Yusek? Meron pong panahon yan. Inuuna po kasi ng Pangulo ang flood control projects. Ito po, mapapakita po ito na hindi namumulitika ang Pangulo. Kahit tamaan ng kaalyado, kamag-anak, itutuloy ang pag-iimbestiga. So, ibig sabihin po noon, hindi po talaga tinatarget ang Vice Presidente. Nagkataon lamang po na may mga issues ang Vice Presidente noon about confidential funds, about mga ghost projects niya sa DepEd. So, may mga issues noon na yun yung time na dapat imbestigahan. Pero ngayon, nakafocus kasi ang Pangulo sa mga flood control projects na maanumalya, kaya dito na po-focus. Pero bahala na po ang ibang mga investigative bodies, katulad nila po, isama na po natin ang House of Representatives o Senado, kung itutuloy-tuloy nila ang pag-iimbestiga sa mga issues na VP Sara. Alright, maraming salamat sa oras, Palace Press Officer and PCO Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po. Maraming salamat.